pag-aaral at nais po ng ating Panginoon na tayong lahat po ay mag-focus po, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng ating Panginoon. Now, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, ay nais ko pong basahin po sa inyo mga minamahal, yung aklat po ng Revelation, Revelation chapter 1, verse 3. Sabi po dito, "Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand." Mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya, pakinggan natin ang mga aral po ng Diyos, basahin natin ang mga aral po ng ating Panginoon, at hindi lamang po yon, kundi atin din po dapat tuparin yung mga sinasabi po sa banal na kasulatan na itinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Ngayon po, ang ating paksa ngayong umaga ay tungkol po sa lessons from the life of Abraham. Lessons from the life of Abraham. Mga aral tungkol sa buhay po ni Abraham. Okay? At kilalanin po natin si Abraham, mga kapatid, kung sino po ba ang kanyang tatay, no? Kilalanin natin kung sino yung kanyang asawa, at kilalanin natin kung saan po siya nanggaling during the time bago po siya tinawag po ng ating Panginoon. No? A life of faith and obedience. Now, ang tatay po ni Abraham ay si Terah, no? At meron po siyang dalawang kapatid. Ang pangalan po si Nahor at saka si Haran. No? He came from Ur in Chaldees. No? Sila po ay nanggaling doon sa Ur ng Chaldees. Today, city of Nasiriyah in southern Iraq. No? Yun po yun. Sa panahon ngayon, doon po sa Iraq. Yung lugar na yun, mga kapatid. It was a prosperous center of trade, no? At learning and culture. It was known also a pagan city and worshiping idolatry. So doon po nanggaling si Abraham. Okay? At sila po, ang buong pamilya po nila ay sumasamba po sa ribulto during that time. Pero, tinawag po siya ng ating Panginoon. Parang tayo din dati, no? Tayo dati, mali din yung Diyos na ating paglilingkuran. Amen po? Pero salamat po sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, dinala tayo ni Lord sa tama po at totoong paglilingkod sa Kanya. Na may mga ilang bagay na nais po nating pag-aralan ang buhay po ni Abraham. At the same time, atin din pong salaminin ang ating mga sarili, at ang mga aral na ito ay ating dapat i-apply, no, sa ating mga buhay, sa ating po paglilingkod sa ating Panginoon. Now, number 1, the calling of Abraham. Yung pagtawag po kay Abraham. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi lamang isang paanyaya, mga kapatid. Ito ay kanyang mapagbiyayang gawa sa buhay ng kanyang mga tao. Pag sinabi po mga tao, ibig sabihin yung mga anak ng Diyos. Amen? Tayo po yon. Kasama po si Abraham. Tandaan po natin, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos natin ngayon ay parehas lang.
Wala pong pagkakaiba. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin noon, ngayon, at magpakailanman. Okay? So wala akong pagkakaiba po yan mga kapatid. Ang pagkakaiba lang noon, sila lang po inauna noon sa mundo. Right? Kaya ho dito, makita ho natin, dahil po sa biyaya ng Diyos, tinawag po niya itong si Abraham. No? Nasabi ho dito, ang mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay tinawag din upang mamuhay sa paraang nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Kaya tayo po ay hindi lamang po tayo tinawag sa kaligtasan, kundi tayo din po tinawag ng Diyos para maglingkod sa ating Panginoon. Amen po? Kaya nandito tayo ngayon sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos para siya ay dakilain, purihin at sambahin sa atin pong mga buhay. Okay? Next, ano pa po mga kapatid? Ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay dapat magpakita ng bagong buhay na Kanyang ipinagkaloob sa atin. No? Bakit po? Sapagkat si Lord po ang siyang nagbabago ng buhay natin. Amen po? Amen. Sarili natin, di natin kayang baguhin sarili natin. Si Lord po ang siyang nagbago ng buhay natin sa pamagitan po ng Kanyang biyaya na atin po natanggap sa atin pong paglilingkod na ito. Now, nung pong tinawag po si Abraham mga kapatid, sabi po dito sa Genesis chapter 12, verse 1, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy house, thy father's house, unto a land that will I shew thee. Sabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupain, ituturo ko sa iyo. Tingnan niyo po. Nung tinawag po ba ng Panginoon si Abraham, tumanggi po ba si Abraham? Di ba hindi? Sumunod po si Abraham? Di po ba? Nung tayo tinawag ng Diyos mula sa Mindanao, Visayas, dinala dito, tumanggi ba tayo? Hindi. Dinala talaga tayo dito ng ating Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Kaya ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon, dahil po tayo tinawag ng Diyos para po paglingkuran yung ating Panginoon. Okay? Now, ano pa pong sabi dito mga kapatid? Tinawag ng Diyos si Abraham upang iwan ang kanyang sariling lupain. Tingnan niyo po, no? Sarili na ng lupain, iniwanan po niya, alang-alang po sa Panginoon. Okay? Sumunod siya, kahit hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Kaya sa buhay po natin, pag tinawag tayo ni Lord, sunod lang tayo. Amen po? Amen. Sapagkat alam po natin, kapag si Lord ang tumawag sa atin, maganda ang ating kahinatnan. Amen? Maganda ang ating buhay, maging resulta ng ating buhay. Kaya si Abraham, wala ko siyang patumpik-tumpik. Ayon sa banal na kasulatan, nung tinawag ko siya, mga kapatid, ay siya agad-agad sumunod sa ating Panginoon. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa nakikita ang lahat ng kanyang plano. Tingnan niyo po, no? So malinaw po yan mga kapatid. Kaya, bakit po siya sumunod? Kasi meron po siya pananampalataya o siya po ay nagtitiwala sa Diyos na kahit po hindi niya nakikita o hindi niya alam ang mangyayari po sa kanyang plano. Okay? Tandaan po natin, lahat tayo ay may plano sa buhay. Lahat ba tayo may plano sa buhay? Amen. Amen. Pero tandaan natin, ang nais pa rin ni Lord ang siyang masusunod. Amen. Amen po? Amen. Plano nga tayo, pero hanggang plano, tandaan po natin, si Lord pa rin ang siyang masusunod sa buhay po natin. Okay? Now, sabi po dito sa Hebrew chapter 11, verse 8, By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whether he went. Tingnan niyo po mga kapatid, no?
Kahit po hindi niya alam ang kanilang pupuntahan, ay sumunod lamang po si Abraham. Kaya sa ating paglilingkod na ito, kailangan natin sumunod lamang sa Diyos. Amen po? Sapagkat once na tayo po'y sumunod sa Diyos, tandaan po natin, ay maganda po ang maging resulta ng ating pupuntahan. Kaya tayo po, talagang hindi naman tayo talaga taga rito. Tama? Oh, karamihan. Mindanao, Visayas, di ba ba? Oh, si Sister, Caloocan. O di po ba? Salamat sa Lord, no? Sapagkat dinala po ang ating kapatid nito sa gawain ng Panginoon. Kaya welcome po, sister, sa gawain po ng ating Diyos. Okay? So, ganun po ang paglilingkod po natin sa Lord. No? Basta tayo, sige lang tayo sa pagsunod po sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Sapagkat darating din po yan ang time, huwag tayong mainit, ng lahat natin na mga plano, unahin sa buhay po natin, ay ipagkakaloob din po yan ng ating Panginoon. Kaya po, manampalataya lang po tayo sa ating Diyos. Ano po ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya, sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo ho nakikita, pero magkaroon siya ng ebidensya. Amen? Darating po yan sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos ang buhay. Kaya tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod dapat, no? Sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, malinaw po na tinawag po si Abraham, mga minamahal, at siya po ay nananampalataya sa Lord, at siya po ay sumunod sa ating Panginoon. God's people are called to trust and obey His word even when we cannot see the future. Kahit di natin makita yung future natin, tuloy lang po tayo sa Lord. Amen? Amen. Tuloy-tuloy lang po tayo, sapagkat darating din po yan ang time na tayo po ay pagkaluban ng ating Panginoon. No, bakit po tayo nagkaroon po ng tinatawag na church building? Kasi nag-umpisa po ito sa pananampalataya at pananalangin. Amen po? Amen. Kaya ito po ngayon binigay ni Lord. Nagkaroon ba katuparan? Amen. Yes, nagkaroon ng katuparan. Okay? No, sa patutuo ni Sister Carmelita sa bahay ni Sister Jinky. Bakit nagkaroon siya ng bahay? Nag-umpisa lang din po 'yon sa pananampalataya at pananalangin. Tama po? So, nagkaroon ng katuparan ba, sister? Yes. So, tayo, hihingi tayo sa Lord. Amen po? Amen. Pero tandaan po natin, ibibigay po na ni Lord ayon sa kanyang katakdaan. Amen? Amen. Meron pong perfect time si Lord sa bawat bagay na gusto po natin sa ating mga buhay. Kaya, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag nating apurahin si Lord. Amen? Kaya may mga nananalangin, ngayon din Lord. Diba? Inuutusan pa si Lord. Ngayon din daw agad. Diba? Tandaan po natin sa ating panalangin, ayon po yan sa kalooban po ng Diyos. At ang sagot po niyan, tatlo lang. Yes, no, and wait. Maghintay ka. Di po ba? Dapat marunong tayo maghintay. Okay? So, kami nga po may hinintay, matagal na. Pero, hintay pa rin tayo na hintay. Di ba? Ipanalangin pa rin natin yan sa ating Panginoon. Okay? Ibibigay din po yan ni Lord sa atin. Now, si Abraham po tinawag ng Diyos. Tayo din po ay tinawag din po ba ng Diyos? Amen. Amen. Tayo din po tinawag ng Diyos. Alam po ba na tinawag tayo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Ito po yung tinatawag na eternal call of God. Basahin mo natin mga kapatid. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Now, sabi ho dito, 2 Timothy chapter 1 verse 9, who hath saved us and called us with unholy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Tingnan niyo po, malinaw po yan, na tayo po ay iniligtas niya.
Sinunya ng ating Diyos. At tinawag tayo ng banal na pagkatawag. Okay? Banal po ba si Lord? Amen. Ang tumawag sa atin, banal na pagkatawag sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kaya ang kaligtasan na ito, not according to our works. Tandaan po natin, ang eternal salvation, gawa po yan ng Diyos. Tayo po ay niligtas ng Diyos. Amen po? Wala hong bahagi ang tao sa kaligtasan. Nagagawa siya para ka maligtas. Hindi ho. Si Lord mismo ang siyang nagligtas sa atin. Amen po? Amen. Ginawa po ni Lord ang kaligtasan para tayo maligtas. Hindi ho ang tao mag-perform para maligtas. Amen po? Amen. Kaya dito po mga kapatid, malinaw po, not according to our works ang kaligtasan. Hindi ho sa pagitan ng ating gawa. Ang ating mga ginagawa sa Lord ngayon, bunga po ito ng kaligtasang eternal. Amen? Bunga po ito ng pagligtas ng Diyos sa atin. Ebidensya po ito ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Prueba po ito ng pagkaligtas ng Diyos sa atin, kaya tayo gumagawa ayon po sa nais at kalooban ng ating Panginoon. Okay? Not according to our works, but according to His own purpose and grace. Kaya pala tayo niligtas ayon sa kanyang layunin at biyaya. Kaya nga po tayo, we are saved by grace alone. Amen po? Tayo po ay niligtas ng biyaya po ng ating Panginoon. Wala na pong iba pa, mga minamahal. Si Lord po ang siyang nagligtas po sa atin. Okay? Next, mga batid, ano pa po? Nung tayo po'y tinawag sa kaligtasan na tayo piligtas na, tinawag din po tayo through the preaching of the gospel. Through the preaching of the gospel. Kaya po tayo pumupunta sa church kasi tinawag tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. Dahil kailangan ng ating mga kaluluwa ay makakain ng salita po ng Diyos. We are called through preaching of the gospel. Basahin mo natin 2 Thessalonians chapter 2 verse 14. Sabi po dito, whereunto He called you, sabi ni Pablo, whereunto He called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. So, we are called through preaching of the gospel. Tayo po'y tinawag po ni Lord sa pamamagitan po ng kanyang ebanghelyo. So, sa anong dahilan? Para po tayo ay magkaroon ng tinatawag po ng paglago, no? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So ito po ang preaching of the gospel. Ito po ang ating response, ay bunga po yan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan na ginawa po ng ating Panginoon. Kaya dito po ay malinaw po na ang nagbigay po sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ang ating Diyos. Basahin mo natin John chapter 10, verse 28. Sabi po dito ng ating Paiso Kristo, nung siya po ay nasa kanyang earthly ministry during the time, John chapter 10, verse 28, sabi po dito, okay, verse 27, umpisa natin, sabi po ni Lord, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sheep pa po tayo ni Lord? Amen. Yes, sheep po tayo ni Lord. Tupa po tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi ni ng ating Panginoon, my sheep hear my voice. Ang ating tupa ay nakikinig sa aking tinig, and I know them. At sila'y nakikilala ko, and they follow me. At sila ay susunod sa akin. Okay?
Tayo po yun, mga kapatid, mga tupa ng ating Panginoon. Yung tupa po ba binigyan ng eternal life ni Lord? Yes. Verse 28. Sabi ni Lord, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ho natin kinuha sa Lord, kundi siya ang nagbigay. Amen po? Sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Amen? Nung siya'y umibig sa atin ng una, tayo din po ay umibig sa Kanya. Mga kapatid, yun po ang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So malinaw po yan. Kaya tayo po'y binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na ito, mga kapatid, malinaw pong sabi ni Lord na they shall never perish. Kahit kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa kamay, sa aking kamay, sabi po ng ating Panginoon Jesucristo. Wala akong makakaagaw ng eternal life. Amen? Okay? Si Lord po ang siyang nagligtas po sa atin. Sa anong paraan? Tayo po'y tinubos ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi niya, nung siya'y napako, huling hininga na, nung sabi niya, it is finished. Tapos na po ang pagliligtas ni Lord sa atin. Amen? Tapos na po yung kanyang ginawa para sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. So malinaw po yun, mga kapatid, na tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. Ano pa po, mga minamahal? Okay? Now, number 2. Yun pong number 1, mga kapatid. Ang number 1 po, the calling of Abraham. And then number 2, Abraham walked by faith. No? Si Abraham po ay lumalakad na mayroong pananampalataya sa Lord. Tayo po ba ay lumalakad na may pananampalataya sa Lord? Amen. Yes. Dapat ay lumakad na may pananampalataya sa Lord. Kasi sa totoo lang tayo bilang anak ng Diyos, wala naman po tayo ibang pupuntahan kundi kay Lord. Amen? Amen. Kaya po dapat lumakad tayo na may pananampalataya sa ating Panginoon. To walk by faith means to trust God's word and promises rather than relying on what we can see or understand. Faith leads us to obey God even when the path ahead is unclear. As believers, we are called to live each day depending on the Lord, confident that He is faithful to fulfill His promises. So malinaw po na ang ating Diyos, tapat po siya sa kanya mga pangako. Amen? May mga pangako po ba si Lord? Yes. Tapat po siya sa kanya mga pangako. Marami siya pangako na nagawa na at may mga pangako pa siya na darating pa. Amen? Okay? Ang pagdating ba ni Lord, pangako niya yon? Yes. Dumating na ba si Lord? Hindi pa, di ba? Huwag tayo maniwala, yung kung inyo po nabalitaan, ng taga Mindanao, pumunta ng bundok dahil doon daw dadating ang Panginoon. Di totoo po yan, mga kapatid. No? Sapagkat, tandaan po natin ang pagdating ni Lord, walang nakakalam. Ni kahit sino man. Amen po? Kaya po, huwag tayo maniwala, mga minamahal. No? Ganon din noong kailan yon, mga 2000 yata yon, doon sa Maynila. Koreano, sabi niya sa mga miyembro, ibenta nyo na lahat ang mga ari-arian nyo, ibigay nyo sa simbahan, sapagkat darating na ang Panginoon. Mawawasak din po yan, mawala din po yan. Ang ginawa ng mga miyembro, nagbenta po ng mga ari-arian. Binigay sa church. Nung binigay na, lumayas na po yung Koreano. Oh. Hanggang ngayon, dumating ba? Hindi. Kasi po, ang pagdating ni Lord, wala nakakaalam. Amen? Amen. So, hintayin natin yung pagdating po ng ating Panginoon. May mga palatandaan po yun. Now, number 2, Abraham walked by faith. Kaya malinaw na dapat din tayo ay lumakad po na may pananampalataya sa ating Panginoon. Genesis chapter 15 verse 6, ang sabi po dito,
And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. No? Sabi po ni Abraham, mga kapatid, no? Sabi po ng ating Panginoon kay Abraham, siya po yung nananampalataya sa ating Panginoon. Faith is believing God's promises despite impossible circumstances. Ano man po yan, mga circumstances, mga nangyayari sa buhay natin, kailangan tayo magtiwala sa Diyos. Amen po? Kailangan tayo sumampalataya sa ating Panginoon. No? Kaya po, si Abraham, kahit na matanda na siya, nanampalataya pa rin sa Panginoon na magkaroon sila ng anak ni, sino asawa niya? Sarah. Si Sarai. Diba? Si Sarah. Okay? Nanganak ba si Sarah? Yes. Matanda na sila, pero binigyan pa rin sila ng anak ng Panginoon. Sino ang kanilang anak? Si Isaac. Oh, tingnan niyo po. Hindi yung si Isaac Newton, ha? Okay? Si Isaac po, na lingkod ng ating Panginoon. Okay? So, sila po ay nananampalataya sa Lord na kahit po matanda na, ay nagkaroon pa rin po sila ng anak. Hiningi ba ni Abraham yun? Yes. Sapagkat, sabi niya, ang kanyang mga kayamanan, sino ang magmamana? Diba? So, binigyan siya ni Lord ng anak. Nung sinabi po ng anghel ng Panginoon kay Sarah, tumatawa pa si Sarah. Sabi ni Sarah, ang tanda ko na ito, mga anak pa ba ako? Diba? Pero, tinugon po ng ating Panginoon. Okay? Binuksan ni Lord ang kanyang bahay bata at nagkaroon sila ng anak na walang iba kundi si Isaac. Kaya sa mga walang anak dito, maghintay po tayo, manampalataya lang po tayo sa Lord. Bibigyan po tayo ni Lord ng anak. Amen po? Amen. Okay? Ganun din po sa ating mga hiningi sa Lord. Maghintay tayo, sumampalataya tayo sa Lord. Iyon po, ibibigay po talaga ng ating Panginoon. Pero, dapat, lagi natin sa puso natin, ayon po sa kalooban ni Lord. Kaya dapat pag mag-pray tayo, Lord, hihingi ako ng ganito, Lord, nawa, magkaroon ako ng ganito, Lord, ayon po sa iyong kalooban. Amen po? Kasi po, pagka hindi mo sasabihin na, Lord, ayon sa iyong kalooban, pag hindi mo sabihin, pagka yan ay hindi tinugon, ma-disappoint ka. Tama? Mawala ka ng gana o anuman ang maramdaman mo, mga kapatid. Pero kung ipagkatiwala mo yan sa Lord, no? Halimbawa, hihingi ka ng partner sa buhay, pagkatiwala mo sa Lord yun. Di po ba? Di po ba? Amen. Okay? Hinihingi yan sa Lord. Pero, sabihin mo kay Lord, Lord, ayon po sa iyong kalooban. Kasi pagkakalooban po yan ni Lord, kahit man yan, isang tropa pa sundalo ang hadlang dyan, hindi po yan mahadlangan. Amen po? Kahit sino man ang hadlang dyan, mga kapatid, pagkalooban ng Diyos, ang siyang bagay na yan, ipagkakaloob talaga ni Lord. Amen po? At ang kagandahan lamang po, pagkakalooban po ni Lord, smooth po yan ang lahat. Amen po? Smooth po yan. Kasi, pinagkaloob po yan ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po ang sabi dito, mga kapatid? Dito po sa Galatians chapter 3, verse 6, sabi po dito, even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Gaya nga ni Abraham na sumasampalatay sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Kaya po, tinawag din po siya na father of faith. No? Si Abraham. Okay? Kaya, ganun din po sa atin, mga kapatid. Dapat tayo lumakad din na may pananampalataya sa ating Panginoon. Si Pablo, ganun po ang kanyang sinabi. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ang sabi po ni Pablo, for we walk by faith, not by sight. Kaya dapat tayo lumakad lamang sa pananampalataya at hindi po sa paningin. Tama? Ibig sabihin po, ang ating pananampalataya, ang mga bagay na hiningin natin sa Lord, sa pagitan ng ating pananampalataya, kahit di po natin yan nakikita, pero darating po yan, ibibigay po sa atin ng ating Panginoon ayon sa kanyang nais at kalooban. Okay? Now, Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po dito,
But without faith, it is impossible to please Him. No? Kaya tayo nandito ngayon, piniplease natin si Lord kasi meron tayong pananampalataya. Sabi ni Pablo, imposible daw na maitaas mo si Lord sa buhay mo kung wala kang pananampalataya. Okay? Ano pa? For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So malinaw po yan mga kapatid. No? Na ang sabi ko dito, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. Amen? Ano pa? At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Okay? Alam niyo po ba ang tuloy-tuloy natin na paglingkod sa Lord? Tuloy pa rin ang ating paghahanap ng katuwiran ni Lord. Amen? Tuloy-tuloy pa rin tayo na naghahanap ng nais at kalooban po ng Panginoon. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagkatuto ng mga aral ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Kasi tayo po kailangan matuto ng mga aral ng Diyos. Lahat po tayo, mga kapatid. Okay? Tuloy-tuloy ang pag-aaral na masalita ng ating Panginoon. Faith rests in God's faithfulness, not in human ability. So, malinaw po ng ating pananampalataya, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng kapahingahan sa katapatan po ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Amen. Tapat po ang Diyos sa kanyang mga pangako, kaya dapat po natin paniniwalaan po ang ating Diyos na may-ari ng lahat ng mga bagay sa mundo pong ito. Number 3, Abraham received the promise. Okay? Anong promise ni Lord sa kanya? Na natanggap po niya. Yung kanyang anak. Tama? Na si Isaac. Okay? Naalala niyo po, mga kapatid, na sinubukan si Abraham ng ating Panginoon nung pinanganak na si Isaac. Anong sabi ng Panginoon? Dalhin mo ang iyong anak, kaisa-isang anak doon sa bundok. At siya ihandog mo sa akin. Tumanggi ba si Abraham? Hindi. Tuloy-tuloy siya. Aba, maaga pa siyang nagising, mga kapatid. No, mabuti pa si Abraham, maagang gumising. Saan sila pumunta? Doon sa bundok, ihandog ang kanyang anak. Kaya sabi ni Abraham sa kanyang mga katulong, kasama po niya, sabi niya, dito lang kayo. Sapagkat yung bundok na yan, yung nakikita, doon kami sasamba sa Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Doon siya sasamba kasi kanyang ihandog ang kanyang kaisa-isang anak, mga kapatid. Kaya maaga siyang gumising, nagayak, hinanda niya ang kahoy, hinanda niya ang kutsilyo, lahat. Mga kapatid, hinanda po ni Abraham. Okay? Pumunta sila sa bundok. Kaya nagtanong sa kanya si Isaac, kanyang anak. Sabi ni Isaac, Ama, nasaan ang ating handog? Sabi ni Abraham, ang Diyos ang siya magkaloob. Hindi niya sinabi na ikaw ihandog ko. Okay? Noong pagdating doon, mga kapatid, gumawa siya ng tabernakulo na hihigaan ng kanyang anak. Gaano kasakit po yun? Kaisa-isa anak. Ihandog mo, patayin mo, saksakin mo. Di mo ba? Ang ginawa po ni Abraham, tinalian niya ang kanyang anak. Umangal bang anak? Hindi. Umangal po ba si Abraham? Hindi. Natakot ba si Abraham? Hindi. Kasi nanampalataya si Abraham na kayang buhayin ng Diyos si Isaac. Kayang bigyan ng buhay ng Panginoon si Isaac. Kaya ginawa niya, hindi siya nagpatumpi-tumpi pa, ginawa niya agad. Nung tinalian niya, at kanya nang saksakin yung kanya anak, pinigilan po siya ng anghel ng ating Panginoon. Sabi ng anghel, sabi ng Panginoon, Abraham, Abraham, nakikita ko na ang iyong katapatan sa akin. Sinubukan po siya ni Lord. Ganon din po tayo minsan, sinusubukan po ni Lord. Amen?
yung ating paglilingkod na ito, wala pa ito sa kalingkingan sa mga lingkod ng Diyos noon. Amen po? Hindi lamang si Abraham, maging si Job. Di po ba? Yung mga pagsubok na yan natin, wala pa po yan. Wala pa sa gabuhok po yan. Sa mga pagsubok ng mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya po mga batid, ay malinaw po, God always fulfills His promises in His own perfect time. No? Meron pong perfect time si Lord. Kaya binigay niya si Isaac sa perfect time po ng ating Panginoon. Hinintay po nila. Mga minamahal. Okay? Next, ano pa sabi dito? Genesis chapter 18 verse 14. Sabi po dito, is anything too hard for the Lord? No? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life. And Sarah shall have a son. Mga kapatid, kaya ito po ay walang imposible sa Diyos. No? Pagka ibigay po ni Lord, walang imposible po sa ating Panginoon. Matthew chapter 19 verse 26. Sabi ho dito, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Sa tao, imposible. Amen? Pero sa Diyos, walang imposible. No? Kasi Diyos po yan. Siya may-ari ng lahat. Kaya ang Diyos na ito natin pilingkuran, dapat galangin ho natin. Amen po? Amen. Galangin natin, purihin natin, dakilain natin, bigyan natin ng karangalan, galangin natin ang kanya mga salita. Amen po? Amen. Pakinggan natin ang kanya mga aral. Focus tayo sa mga aral po ng ating Panginoon. Sapagkat siya po ang Diyos, na totoong Diyos, tunay na Diyos, at pinaka makapangyarihang Diyos. Amen. Luke chapter 1 verse 37. For with God, nothing shall be impossible. Wala akong imposible sa Lord, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Lord. Amen po? Dapat ang tiwala natin 100%. Hindi 50-50. No? 100% dapat, hindi 99%. Kundi 100%. Proverbs, basahin natin. Mga kapatid, aklat po ng Proverbs, chapter 3, verse 5. Anong sabi dito ni Haring Solomon? Nung siya po ay nabubuhay pa, sabi dito, trust in the Lord with all thine heart. Hindi niya sinabi, with half, kundi with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, buo po, hindi kalahati. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kaya sa atin ho, walang matalino sa atin, si Lord lang. Amen? Amen. Lahat tayo po ay tinuruan lamang po ni Lord. Lahat tayo po ay nag-aaral pa rin ng mga salita po ng Diyos. Lahat tayo kailangan natin yung aral po ng ating Panginoon. Kaya po huwag tayong manalig sa ating mga sariling kaunawaan. Dapat manalig tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? Verse 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad. Kaya saan man tayo pumaroon, dapat kilalanin natin si Lord. Amen po? I-acknowledge natin ang kapangyarihan ng Diyos, i-acknowledge natin ang nais at ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya, wait patiently for God perfect time. Okay? Meron pong perfect time po ang ating Panginoon. Maghintay lamang po tayo, mga kapatid, ng may pagtitiis, no, sa ating buhay na ito. So that is number 3, mga kapatid.
Now, dadako tayo ngayon sa number 4 ng ating pag-aaral po ngayon. Abraham, greatest test. No? Sinubukan po ng Diyos si Abraham. Kaya, nasabi na natin yung kanina sa kanyang anak na si Isaac. Sinubukan po siya ng ating Diyos. True faith obeys God even in difficult trials. Kaya, sa ating paglilingkod na ito, hindi yung maiwasan na meron tayong mga problema, suliranin, pagsubok ko sa buhay. Pero tandaan po natin, magtiwala lamang po tayo sa Diyos at lagi nating sundin yung ating Panginoon. Ganon din po ang ginawa ni Abraham nung siya po ay merong mga pagsubok sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po, sa Hebrew chapter 11, verse 17, ang sabi dito, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. No? Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ganun pa rin ang pangangaral ng mga alagad, mga apostol, tungkol po kay Abraham. And he that had received the promises, offered up in his only begotten Son. Kaya isa-isa po niyang anak po yun, mga kapatid. Verse 18, and whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. No? Verse 19, accounting that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Okay? So, malinaw po na talaga hong hindi lamang po during Old Testament, pagdating po sa bagong tipan, ganun pa rin po ang pangangaral ng mga lingkod po ng ating Panginoon. Kaya itong si Abraham, kilalang kilala ito na tinatawag po siya na Father of Faith. Kasi po matindi talaga ang kanyang pananampalataya po sa ating Panginoon. Now, James chapter 2, verse 21 up to verse 23, was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Verse 22, since thou have faith, wrought with his works, and by works was faith made perfect. Kaya ang kanyang pananampalataya, meron pong kasamang gawa. Amen? Obligado po yun. Kasi ang pananampalataya mo, kung walang gawa, patay. Sabi po ng banal na kasulatan. No? If faith without work is dead. Verse 23 ng James chapter 2, and the scriptures was fulfilled. We said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Tingnan niyo po, kaya sa tinawag na kaibigan ng Diyos. Hindi po ba? Kaya masarap kaibiganin si Lord. Amen po? Amen. Okay? Pagkakaibigan natin si Lord, mga kapatid, talaga hong perpektong kaibigan po ang ating Panginoon. Okay? Now, 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Peter chapter 1 verse 7, mga pagsubok sa buhay natin, sabi ho dito, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kaya ang ating pagsubok sa ating pananampalataya, kaya tayo sinusubukan ng ating pananampalataya, kasi ang ating pananampalataya, higit pa yan sa ginto at pilak. Ang ating pananampalataya ay dinadaan din po yan sa apoy. Amen po? Ang mga pagsubok na yan na ating naranasan para tayong dumadaan po sa apoy. Tinitingnan ni Lord kung hanggang saan po ang ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Kaya po, mga kapatid, kahit man meron tayong mga problema, tuloy pa rin po ang ating dapat paglilingkod sa Lord. Amen? Amen.
Kahit po tuyo lang ulam, tuloy pa rin ang paglilingkod sa Lord. Amen po? Kahit asin man yan, ano man yan, ang kalagayan natin, tuloy ang paglilingkod sa Lord. Hindi yung masagana ka lang, paglingkuran si Lord. Amen? Hindi yung may sakit ka lang, paglingkuran mo si Lord. Hindi yung malusog ka lang, paglingkuran si Lord. Kundi dapat, anuman ang kalagayan sa buhay natin, dapat maglingkod pa rin po tayo sa ating Panginoon. Okay? Now, number 5. Abraham, the friend of God. And the scripture was fulfilled, James chapter 2, verse 23, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Tinawag siya na kaibigan po ng ating Panginoon. Kasi sila po ang nag-usap lagi po ng ating Panginoong Diyos. Si Abraham, lagi po yan nananalangin sa Lord. Nanalangin ba tayo sa Lord araw-araw? Amen. Amen. Dapat tayo manalangin sa Lord. Magbasa ng salita ng Diyos, manalangin sa Panginoon, at dumalo sa gawain ng Diyos. Kapatid, pagka itong tatlo na gawa natin, tandaan po natin, pinapatibay tayo ni Lord. Amen? Matatag tayo sa paglilingkod sa Lord. Huwag mong kalimutan araw-araw. Pagkagising, manalangin at magbasa. Amen? Bago matulog, manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. Pag may gawain sa church, dumalo sa gawain ni Lord. Amen po? Itong tatlong ito, pagka ginagawa natin, walang puwang ang kahinaan sa paglilingkod. Amen? Kasi po, tuloy-tuloy ka sa paglilingkod, sa paggagawa ng mga gawain po ng ating Panginoon. Kaya, Abraham enjoyed fellowship with God because he trusted Him. No? Na-enjoy ba natin ating fellowship sa Lord? Amen. Amen. No? Kahit po ikaw lang at saka si Lord ang kasama mo, dapat mag-fellowship kayo. Magbasa ng salita ng Diyos, manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Meron po tayong komunikasyon dapat sa Lord. Lagi ko po sinasabi, pagka tayo nananalangin, sino po ba ang nagsasalita sa Lord? Tayo. Amen? Pagka tayo nagbabasa, sino nangungusap sa atin? Di ba si Lord? Kasi po si Lord sa kanyang salita, magkasama po yan. Lagi ko po yan tinuturo. Bakit? Hindi po pwedeng iwalay ang salita ng Diyos at sa ating Diyos. Tama? Hindi po pwede sabihin na, ay, naniniwala ako sa Lord. Anong basihan mo? Ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Tama po? Kasi nandito po yung basihan lahat. Mga salita ng ating Panginoon. Kaya po, napakasarap kaibiganin ng ating Diyos. Amen po? Amen. Sapagkat siya po ay pagka-ating kaibiganin, mga kapatid, talaga hong mapababahal tayo lagi. No, masarap kaibiganin, masarap ibigin yung ating Diyos. Okay? Now, ano pa po ang sabi dito? Sa John chapter 15 verse 14, sabi po ni Lord sa kanya pong mga alagad during the time, sabi dito, Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. Kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Tingnan niyo po. No? Ang pananalangin ba utos ni Lord? Amen. Utos po yan ni Lord. Hindi po yan utos ni Pastor. Amen? No? First Thessalonians chapter 5 verse 17, ano sabi? Pray without ceasing. Sabi pa ng iba, mag-pray ka, wala ang pagsisisi. Kasi sising. Ibig sabihin, manalangin na walang patid. Pray without ceasing. Utos po yan ni Lord. Ang pagbabasa po ba, utos ni Lord? Amen. Utos pa ni Lord. Yung fellowship, utos ba ni Lord? Yes, utos po yan ni Lord, mga kapatid. Ang ginagawa natin na ito para kay Lord, lahat po yan, utos po ng ating Panginoon. Hindi po yan utos ni Pastor. Amen po? Ginagamit lang po si Pastor para mag-gather ang mga anak ng Diyos. Amen po? Ginagamit lang si Pastor para mag-gather ang mga tupa ng ating Panginoon. Tayo po yun, mga kapatid. Si Pastor din ay tupa po ni Lord. Amen po? Walang mataas sa atin. Pantay tayo sa ating Panginoon. Amen po? Kaya po, napakahalaga yung ating paglilingkod, sama-sama na paglilingkod po sa ating Panginoon. A close
walk with God is marked by faith, obedience, and communion with Him. So napaka-importante po ang ating pagsunod, ang ating pong pananampalataya, at ang ating pong tinatawag po na komunikasyon sa ating Diyos na buhay. Now, lessons from Abraham. Nais ko lamang pong i-recap mga kapatid. God's sovereignty calls His people. Faith trusts God's promises. God's timing is always perfect. Tandaan po natin mga kapatid. Trials strengthen genuine faith. Ang trials pala niya, nagpapalakas sa atin kapag tunay totoo ang ating pananampalataya. Okay? Obedience glorifies God. God always keeps His covenant promises. Malinaw po yan. Now, let's go to our conclusion. Abraham's life demonstrates that salvation and every spiritual blessing begin with God's gracious initiative. His life also shows that the believer's daily walk is one of faith. Dapat iisa ang ating pananampalataya sa Lord. Amen po? Hindi dapat watak-watak. Okay? Sapagkat pagka watak-watak, mahirap po yan. Walang pwersa kapag ka watak-watak. Amen po? Dapat iisa ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Next, ano pang sabi nito? His life also shows that the believers daily walk in one of faith, obedience, patience, and dependence upon God's promises. Hebrews chapter 11 verse 10 says, Abraham looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. May we likewise live by faith, looking beyond this world to the eternal promises of God. Meron pong tinatawag na eternal promises ang ating Panginoon sa Kanya pong pagdating. Amen? Kunin po ang Panginoon, nawa, pinagpala po tayo ng mga salita ng ating Diyos na buhay. Sa Lord ang lahat na karangalan at kaluwalhatian.